balita. Sa nga kang ugat ni Hese, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang pangalay Zacarias, sa pangkat ni Abiyas, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila ay magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nakatitipon sa labas ang mga tao at nananalangin, walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan na matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya
ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga swail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain. At siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng nasa balcony natin. Kaway naman yung mga nasa labas. Yung mga nasa orchestra, magandang umaga, puno pa rin yung nandito sa gilid. Magandang umaga sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa. Sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ika-4 na ng Misa de Gallo. Naka-4 na po ba? Pakitanong ang katabi, naka-4 ka na ba? Halos kalahati na, no? Kapit, no? Kapit at ituloy lang. Sa mga hindi pa naka-4, habol, no? Kaya pang humabol. Nais kong simulan ng ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento sa araw na ito ay tungkol sa isang sirkero. Yung nagtatanghal sa circus, no? Wala kasi tayong circus, no? Tawag natin perya, no? Perya, no? Pero yung sa mga sosyal na bansa, no? Circus, no? Yung kumpletong pagtatanghal, no? Dito mga ano lang ano ba yung mga nasa perya, yung mga rides lang meron tayo, no? Tapos pero itong sirkero na ito minsan nagtanghal sa isang pampublikong lugar. Ang ginawa niya, nagtali siya ng isang mahabang kable sa magkabilang gusali at tumayo sa harapan ng maraming tao. Sabi niya, "Panoorin niyo ang gagawin ko. Tatawid ako sa kableng ito." Dala ang isang mahabang patpat, tinawid ng sirkero ng walang kapagod-pagod. Walang kakaba-kaba ang mahabang kable na nakatali
sa dalawang gusali. Palakpakan ang mga tao nang marating niya ang kabilang dulo. Tuwang-tuwa sila sapagkat ang galing ng sirkero. Ngunit sabi ng sirkero, wala pa yan. Wag pa kayong matuwa sapagkat hindi lang yan ang kaya kong gawin. Sabi niya, paabot nga ng bisikleta. Tatawirin ko ang kableng ito, sakay ng bisikleta. Naniniwala ba kayong kaya kong gawin ito? Sigawan ng mga tao. Oo, naniniwala kami. Yung iba, medyo duda. Pero palakpakan ng palakpakan at iniingganyo ang sirkero na magagawa niya ang pagtawid. Ganun nga ang nangyari. Sinakyan ng bisikleta, tinawid ang kable ng walang kakaba-kaba. Nang marating niya ang kabilang dulo, nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit sabi niya, huwag pa kayong mabilib. Huwag kayong matuwa sapagkat hindi lang yan ang kaya kong gawin. Kaya kong tumawid muli gamit ang bisikleta nang nakapiring ang aking mata. Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Yung iba, nagpapalakpakan at iniengganyo ang sirkero. May iba naman parang duda na, no? Oo, kaya mong tumawid, no? Nang hindi nakapiring. Pero tinakpan ng sirkero ang kanyang mata at sinakyan ng bisikleta. Naitawid niya ang kable ng walang kakaba-kaba. Nang marating niya ang dulo, palakpakan muli ang mga tao. Bilib na silang lahat. Naniniwala na sila na magaling ang sirkero. Ngunit sabi niya, huwag pa kayong mabilib. Sapagkat hindi lang yan ang kaya kong gawin. Sabi ng sirkero, no? Naniniwala ba kayo na kaya kong tawirin ang kableng ito, sakay ng bisikleta, nang nakapiring ang mata, at may angkas-angkas na tao? Palakpakan ng mga tao. Oo, naniniwala kami sapagkat nakaya mo nung una, nakaya mo nung pangalawa, kaya mo rin ang tawirin ang kable ng sakay ang bisikleta, nakapiring at may angkas na tao. At sinabi ng sirkero, kung gayon, sino ang gustong umangkas? Taas ang kamay. At tumahimik lahat ang tao. Isa-isang umalis. Kayo po, naniniwala ba kayong kaya ng sirkero? Ganyan, katahimik sila. Mga kapatid, parang ganito ang aral na matututunan natin sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Parang ganyan ang tinuturo sa atin, ang maniwala sa Diyos. Sabihin nyo nga, maniwala sa Diyos. Maniwala sa grasya ng Diyos. Madalas kasi parang ang hirap maniwala sa grasya ng Diyos. Ang daling sabihin, lalo na kapag hindi ikaw ang tutulay. Kapag hindi ikaw ang may pinagdadaanan. Kaya mo yan. May awa ang Diyos. Diba? Ganyan tayo, diba? Kaya mo yung problema na yan. May grasya ang Diyos. Pero kung ikaw na ang tatawid, maniniwala ka ba na may grasya ang Diyos? Narinig natin ang dalawang kwento ng grasya ng Diyos. Parehas na hindi magkaanak ang mga asawa ni Manoah at Zacarias. Yung unang pagbasa, kwento ng asawa ni Manoah. At yung ating ebanghelyo, kwento ng asawa ni Zacarias na si Elizabeth. Narito sa ating harapan ang imahe ni Zacarias kasama ang anghel. Iyan ang tagpo na narinig natin sa kwento sa ebanghelyo. Hindi magkaanak ang mga anak ni Manoah at Zacarias sapagkat sila ay baog.
Noong mga panahong iyon, ang pagiging baog ay tinuturing na disgrasya. Sapagkat ang pagiging baog ay tinuturing na parusa ng Panginoon. Kaya naman, kung ang pagiging baog ay disgrasya, ibig sabihin, ang isang bata o isang sanggol ay tinuturing na grasya. Ganyan ituring ang bata. Ganyan ituring ang tao, isang grasya. Ganyan pa din ba ituring natin sila ngayon? Hello. May iba ang turing disgrasya, no? Kaya nga ang tawag doon sa mga batang nagbuntis, disgrasyada. Ba't ganun, no? Kasi tinuturing na disgrasya yung bata. Ganyan ba ang tingin natin sa tao? Ganyan ba ang tingin nyo sa anak nyo? Disgrasya. Grasya ang isang tao dahil ito ay bigay ng Diyos sa kabila ng pagiging hindi karapat-dapat ng isang tao. Iyan ang pinagkaiba ng grasya at biyaya. No? Masasabi mong grasya ang isang bagay kung ibinigay sa'yo kahit hindi ka karapat-dapat. Halimbawa, pumasa ka sa board exam. Yan, maraming pumasa sa board exam ngayon. Pero hindi ka naman nag-review. Yan ay grasya. Ibig sabihin, mayroon kang dapat gawin sa ibinigay sa iyo ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat. Ang biyaya, isang bagay na binigay sa iyo dahil hiniling mo. Biyaya yan ng Diyos. Ginusto mo, hiniling mo, binigay sa iyo. Yan ay biyaya, blessing. Kaya ang grasya, isang bagay na binigay kahit hindi ka karapat-dapat. At dahil hindi lahat ng tao may kapasidad na magkaanak, kaya hindi ito basta-basta gawa ng tao. Ito'y grasya ng Diyos. Kaya nga may mga ibang babae na para lang magkaanak, sumasayaw sa ubando. Marami pumupunta pa sa Quiapo, namamanata, magkaanak lang dahil hindi ito gawa ng tao. Grasya ito ng Diyos. Bigay ng Diyos. Gaya na lang ng mga asawa ni Manoah at Zacarias, mga baog. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging baog, sila ay naging tapat sa Diyos. Tapat dahil parehas silang naniwala sa Diyos. Sa sobrang paniniwala nila, kahit ang imposible, naniwala silang pwedeng maging posible. Silang baog, humihiling na magkaanak. Silang baog, humihiling na mabigyan ng anak. Imposible yun. Pero hiniling pa rin nila sapagkat ganun sila katapat sa Diyos. Kaya naman, pinagkalooban sila ng anak. Samson ang pinangalan ni Manoah at ng kanyang asawa. Juan naman ang pangalan ni Zacarias. Pinangalan ni Zacarias at Elizabeth sa kanilang anak. Ang ibig sabihin ng Juan, sa Ingles, God is gracious. Grace from God. O mapagpala ang Diyos sa Tagalog. Tingnan nyo, mula sa pagiging disgrasya, sapagkat hindi magkaanak noon sina Elizabeth ang asawa ni Manoah. Sila Samson at Juan naging mga grasya. Grasya dahil nagdulot sila ng kabutihan sa mga tao. Kahit hindi karapat-dapat ang mga tao. Si Samson, kilala niyo po ba si Samson? Yung may mahabang buhok na hindi pwedeng putulin? Kung saan, sa haba ng buhok, kinukuha ang kanyang lakas. Kinamit niya ang kanyang lakas
para ipagtanggol ang mga tao sa masasama, kahit hindi sila karapat-dapat. Kinuha niya ang kanyang lakas sa kanyang buhok na hindi pinuputol. Samantala, si Juan ay naging tagapaghanda ng mga tao sa pagdating ni Jesus. Ginamit naman niya yung pangangaral ng Diyos o pangaral ng Diyos para ituwid ang buhay ng mga tao. Ganyan po ang pagiging grasya. Ang gamitin ang mga bigay ng Diyos para sa ikabubuti at ikaayos ng tao, kahit sila ay hindi karapat-dapat. Grasya ang gamitin ang bigay sa iyo ng Diyos. Kaya nga, disgrasya naman kapag ipinagkait mo ito sa tao. Yung bigay sa iyo ng Diyos, ipinagkait mo at hindi mo ginamit para makatulong ang tao. Disgrasya yan. Katulad na lang ng talento. No? Binigyan ka ng galing kumanta, pero hindi mo ginamit. Disgrasya. Sayang ang grasya. Katulad na lang din ng pinag-aralan. Nag-aral ka, pero hindi mo ginamit. Hindi ba? Nakapanghihinayang. Walang pinagkaiba yan sa talino, lakas, husay, maging ang ganda. Kapag hindi ginamit para makatulong sa tao, nawawala ang halaga nito. Sayang, gamitin mo. Maraming tao gustong makalakad, pero ikaw na nakakalakad, ayaw mong gamitin ang iyong paa. Maraming tao nakaratay ngayon at may sakit. Ikaw na malusog, ayaw mong gamitin para mapakinabangan. Kaya magandang tignan ng ating mga sarili. Ako ba ay grasya? Tinuturing ko ba ang sarili ko bilang grasya at hindi disgrasya? Kahit sinasabi sa iyo na aksidente lang ang pagkakasilang sa iyo, hindi ka disgrasya dahil ikaw ay tao. Ikaw ay grasya. Maniwala ka na ikaw ay grasya. Kaya huwag mong sasayangin ang ibinigay at ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Minsan naman nararamdaman natin parang wala tayong kwenta. Minsan pinararamdam din sa atin na wala tayong kwenta. Hindi totoo yan. Ikaw ay grasya. Ipinanganak ka dahil ikaw ay grasya ng Diyos. Pinagkalooban ka ng grasya, kaya huwag mong sasayangin ang ibinigay at ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ikaw lang ang makapagsasabi kung ikaw ay grasya o disgrasya. Kung sasayangin mo ang ibinigay sa iyong grasya. Mga kapatid, bawat isa sa atin ay mula sa Diyos. Kaya tayong lahat ay mga grasya. Kaya wag na wag sasayangin ang mga ipinagkaloob sa atin kung ayaw nating maging disgrasya. Amen.